abaya hawa, siya awasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawak wartawab, abay hawa. Kal halal hawad, abay hawa alhayam. Bahasa masyayak ki hawasyay. Bahasam raw kakadas. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika, Philippines. Tawada abay hawa. Yaman. Okay. Tayo'y nandito na sa chapter 50 and 51. Dalawang chapter ang talakay natin sa Book of Jasher. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 50, verse 1 to 39. Nang panahong iyon ay naparoon ang mga anak ni Tarses laban sa mga anak ni Ismael at nakipagdigma sa kanila. At silang saman ng mga anak ni Tarses ang mga Ismaelita sa mahabang panahon. At ang mga anak ni Ismael ay kakaunti ang bilang sa mga araw na iyon. At hindi sila makapanaig sa mga anak ni Tarses. At sila'y lubhang nangaapi. At ang mga matatandang lalaki ng mga Ismaelita ay nagpadala ng isang sulat sa hari sa Ehipto na nagsasabi, isinasamo ko sa iyo na magpadala sa iyong mga lingkod ng mga pinuno at mga hukbo upang tulungan kami sa pakikipaglaban sa mga anak ni Tarses sapagkat kami ay nalilipol ng mahabang panahon. Okay, humingi ng tulong sa Egypt ang mga lahi ni Ismael. Lahi ni Ismael, anak ni Abraham. Dahil nilipol sila sa lahi ni Tarsis na apo din ni Japhet. Mga lahi ni Japhet yung kay Tarsis eh. Ito naman si Ismael, lahi ni Abraham. Ngayon, konti lang ang mga taga-Ismailita compare sa Tarses. Sabi nila, humingi sila ng tulong sa Egypt dahil malilipol na sila. Nilipol sila sa mahabang panahon itong mga anak ni Tarses. Ngayon, tuloy tayo. At sinugo ni Faraon si Joseph na kasama ng mga makapangyarihang lalaki at hukbo na kasama niya. At gayon din ang kaniyang mga makapangyarihang lalaki mula sa bahay ng hari. At sila'y naparoon sa lupain ng Habila sa mga anak ni Ismael upang tulungan sila laban sa mga anak ni Tarses. At ang mga anak ni Ismael ay nakipaglaban sa mga anak ni Tarses at sinaktan ni Joseph ang mga Tarseyo at kaniyang pinasuko ang buong lupain nila. At ang mga anak ni Ismael ay nanirahan doon hanggang sa araw na ito. Si Joseph napasubo agad sa gera. Bago lang siyang napili bilang pangalawang hari ni King Pharaoh bilang gobernador sa Egypt. Napasubo unang trabaho niya, gera. Tulungan ang mga Ismailita. Alam naman ni Joseph na kamag-anak natin itong mga Ismailita, pinanggalingan si Lolo Abraham. Itong mga Tarsisyo, mga lahi ni Japhet yan . Sino bang tatay ni Japhet? Si Samyasa, fallen angel. Mga tisoy yan. So, eto na ngayon. Ngayon, pinasuko. Sabi rito, sinakta ni Joseph ang mga Tarsisyo at kanyang pinasuko ang buong lupain nila. At ang mga anak ni Ismael ay nanirahan doon hanggang
sa araw na ito. Yan, nabawi. Nabawi ang lupain niya, inagaw ng Tarsis, nabalik sa kay Ismael, lahi ni Ismael. Dahil sa tulong ni Joseph. Kasama yung mga magigiting na ano eh. Oo. Tuloy natin ha. At ang lupain ng Tarses ay nabawi ng mga Ismailita. At ang lahat ng mga Tarseyo ay nagsitakas at dumating sa hangganan ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Haban. At si Joseph at ang lahat niyang makapangyarihang lalaki at tukbo ay bumalik sa Ehipto, na walang sino man sa kanila ang nawala. At sa pag-ikot ng taon, sa ikalawang taon ng paghahari ni Joseph bilang gobernador sa Ehipto, ang Yahweh ay nagbigay ng malaking sagana sa buong lupain sa loob ng 7 taon, gaya ng sinabi ni Joseph, sapagkat pinagpala ni Yahweh ang lahat ng ani ng lupa sa mga araw na iyon sa loob ng 7 taon, at sila ay kumain at nabusog ng gusto. Nabusog ng gusto. Sagana, 7 years yun. Talagang maganda ang ani. Busog, walang nagutom. So, pero, balikan natin yung gira ha. Sabi rito ha. Kasi ito si Tarsis, si anak ni Jaban to. Si Jaban naman, anak naman ni Japhet. Ngayon, sabi rito, bumalik sa Ehipto na walang sino man sa kanila ang nawala. O biro mo ha, si Joseph at ang lahat niyang makapangyarihang lalaki at hukbo. Makapangyarihang lalaki at hukbo ay bumalik sa Ehipto nang walang sino man sa kanila ang nawala. Walang isang sundalo na nawala sa tauhan ni Joseph. Buo pa rin sila. Oh, walang binatbat ang ano. Walang binatbat ang mga Tarsisyo. Pero itong makapangyarihan naman ni Joseph, natakot naman kay Simeon. Mamaya, nagsitakbuhan yan sila lahat. Okay, mamaya, dito muna tayo. So, sagana 7 taon, busog na busog sila. Grabe. Ngayon, siguro, itong panahon na ito, maraming naging tabatsoy. Walang payatoy kasi grabing sagana busog ng husto. So resulta tabatsoy. Okay, tuloy tayo. Basa. At si Joseph ng panahong yaon ay may mga pinunong nasa ilalim niya, at kanilang tinipon ang lahat ng pagkain sa kasaganaang taon, at nagbubunton ng trigo taon-taon, at kanilang nilagay sa mga ingatang yaman ni Joseph. At sa anumang oras kapag tinitipon nila ang pagkain, ay iniutos ni Joseph na dapat nilang dalhin ang mga butil sa mga uhay, at dalhin din ang ilan sa lupa ng bukid, upang hindi ito masira. At ginawa ni Joseph ang ayon sa taon-taon na ito, at siya ay nagbunton ng trigo na gaya ng buhangin sa dagat sa kasaganaang taon, sapagkat ang kanyang mga yaman ay napakarami at hindi mabibilang dahil sa kasaganaan. So biro mo ha, ang utos ni Joseph na pag mag-harvest sila ng trigo, kasama ang butil. Uhay at butil. Hindi trigo lang. Hindi uhay lang. So nandoon yung butil. At saka kasama pa ang lupa. Ilang lupa sa bukid. Para hindi masira ito ha. At anumang oras kapag tinipon nila ang pagkain na inuutos ni Joseph, na dapat nilang dalhin ang mga butil sa mga uhay.
kasama ang butil sa mga uhay, at dalhin din ang ilan sa lupa sa bukid. Taking budiga yan ang gagawin. Kasi kasama ang butil sa uhay, tapos may mga lupa pang dadalhin. Imbak sila para sa 7 taon namang tagutom. Ngayon, anong ginawa itong mga Egyptian, mga Egyptyo, na nag-ipon din sila? Ito ha, tuloy tayo. At ang lahat ng mga naninirahan sa Ehipto ay nagtipon din ng lahat ng uri ng pagkain sa kanilang mga imbak na sagana sa 7 kasaganaang taon. Ngunit hindi nila ginawa doon ang gaya ng ginawa ni Joseph. At ang lahat ng pagkain na natipon ni Joseph at ng mga Ehipsyo sa loob ng 7 taon ng kasaganaan ay tiniyak para sa lupain na nakaimbak sa 7 taon ng tagutom para sa ikabubuhay ng buong lupain. At pinuspos ng mga naninirahan sa Ehipto ang bawat isa sa kaniyang kamalig at ng kaniyang ubling dako ng trigo upang maging sustento sa panahon ng taggutom. Matalino talaga si Joseph para hindi masira ang trigo, kasama ang butil sa uhay, pati may lupa. Pero hindi nila ginawa noon na gaya ng ginawa ni Joseph. Yung mga mamamayan sa Egypt, nag-ipon din sila trigo. Kaya walang butil na uhay at saka walang lupa sinama. Ano nangyari ngayon sa kanila? Tinago nilang trigo. Tuloy tayo ha. Basa. At inilagay ni Joseph ang lahat ng pagkain na kaniyang natipon sa lahat ng mga lungsod ng Ehipto. At kaniyang isinara ang lahat ng mga kamalig at naglagay ng mga bantay sa kanila. At ang asawa ni Joseph na si Asenat, na anak ni Potipera, ay nanganak sa kaniya ng 2 lalaki, si Manases at si Ephraim. At si Joseph ay may 34 na taon nang sila'y maipanganak niya. At ang mga bata ay lumaki, at sila yumaon sa kaniyang mga daan, at sa kaniyang mga tagubilin. Hindi sila lumihis sa daan ay tinuro sa kanila ng kanilang ama, maging sa kanan o kaliwa. Okay. Ngayon, si Joseph naging gobernador o pangalawang hari sa Egypto, 30 years old. Pag edad niya ng 34, may anak na siya 2. Ibig sabihin, 2 years ang pagitan ni Manasseh sa Ephraim. Napanganak si Manasseh, after 2 years, ay mula kay sila 2 years na manak si Manasseh. Another 2 years, si Ephraim. So, 4 years lahat. That's why ang edad ni Joseph ay 34. 2 ng anak. Ngayon, ang maganda kay Joseph, eto ha, maganda. At ang mga bata ay lumaki. At sila'y yumaon sa kanyang mga daan at sa kanyang mga tagubilin. Hindi sila lumihis sa daan na tinuturo ng kanilang ama, maging sa kanan o sa kaliwa. Si Joseph, tinuruan talaga niya ang kanyang anak patungkol kay Abay Hawa para hindi makalihis sa kanan kaliwa. Yun ang mangyari kay Manasseh at saka Ephraim. Talagang talaga siya, intact ang panampalataya nila kay Hawa. May mga magulang kasi na hindi nila gaanong tinuruan ang kanilang anak. Sila okay. Ang mga anak hindi tinuruan. Yung mga next generation sa Israel, yun ang nangyari. Kung bakit ang mga anak nilang kulang sa turo ay nalihis at hanggang pinalaya sila sa bansa nila. Napunta na sa idolatry. Mali-mali ng ginawa. Responsibilidad sa magulang yan na kailangan ang anak hubugin talaga, i-sure mo na yung panampalataya niya intact, nakatanim sa puso. Baka naman, nakatanim lang sa isip, wala sa puso. Pag wala ka na, wala na rin sila. Goodbye na rin. My teacher, goodbye, my teacher, goodbye.
Goodbye, my teacher, goodbye. We are here to live now, we are here to live now. Goodbye, my teacher, goodbye, goodbye. Kasi hindi tinuruan ng teacher ng gusto. Ang magulang teacher, ang overall teacher, yung preacher, yung pastor, yung bishop na nagturo. Ngayon, tingnan yung anak ninyo. Kaya ba nilang manindigan kung panahon na sila independent na? Sa panampalataya, baka naman lumihis. Ay, pwede na rin to. Kay God, pwede na rin kay Lord. Oh, pareho lang yan eh. Yung Lord Jehovah, Yahweh Jehovah. Pareho lang yan. Yahweh, Abba Yahweh. Yahweh siya, pareho lang yan lahat eh. Wala na. Sinong mananagot yan pagdating ng judgment, di harap kay Yahweh? Ikaw. Hindi mo naturuan ang iyong anak ng husto. Ngayon, dapat may mansion ka. Dapat may service, chariot of fire. Doon ka sa bangkita. Doon, maraming langaw doon. Ayaw yan ni Pastor Raymond sa bangkita. Dahil maraming langaw doon. Yan ang nangyari. Be sure talaga. Mismo nga dito, tinuturuan natin ng maayos, lumilihis pa. Ibig sabihin, yung pagturo natin, kulang pa rin yun. So, dito ko nakita ang galing sa pagturo ni Joseph at yung kay Isaac at kay Israel at kay Abraham na mga anak na tinuturuan talaga niya ang gusto. Tulad na sabi ni Isaac, ikaw, Esau, Jacob pa, wala pang Israel, hindi pa pangalanan si Israel ng panahon na yon eh. Punta kayo doon sa ating mga ninuno, kay Shem, kay Eber, turuan kayo. Parang nag-aral sila doon ng parang Bible school yun eh. Nasa loob ng 4 na taon doon. Ay si Jacob pumunta, si Esau ayaw. Ay hindi, dito lang ko sa parang manghuli ng mga usa. Tapos papakainin lang kita sa mga nahuli ko. Bakit walang puso si Esau sa pagmamahal sa Creator? Kasi hindi naman talaga tatay niya ang Creator eh. Wala siyang binhi sa Creator. Ang binhi niya, fallen angel na si Mastima. That's why makita mo, ang tao, pag walang pagmamahal kay Yahweh, ang pagmamahal na pera lang, sa mundo lang, halata na wala siyang binhi ni Yahweh. Ang binhi niya ay fallen angel. Yan ang nangyari. Diyan makita mo eh. Ano ba talaga ang puso mo? Kung may binhi ka ni Abba Yahweh, before the foundation of the world, na napanganak na tayo, wala pa ang first heaven up to 9 heaven. Wala pa ang planet Earth. 10 heaven pa lang. Nandoon si Yahweh, pinanganak na ang mga kaluluwa ng mga pinili niyang mga binhi. Di-record yan, sinulat yan ni Enoch nung umakyat sa langit, kasama ni Archangel Prabuel. Sinulat nila sa Book of Life. That's why ang lahat ng pangalan na nakalagay sa Book of Life ay talagang binhi ni Yahweh yan. At may puso talaga yung makikinig kay Yahweh. Pero kung mayroon kang anak na tulibagbag talaga, mga kaibigan na umatin tulibagbag talaga, understood, walang binhi ni Yahweh yan. Binhi yan ng fallen angel. O anak yan ni Satanas. Sino bang Satanas? Mga fallen angel. Mas halaga nila, matimbang nila ang pera. Mas matimbang nila organisasyon ng mundo kaysa paglilingkod kay Yahweh. Dati ang batas ng Hebrew Israelite sa Torah, kasama pag hindi ka mautin, papatayin ka. Kasi manghahawa ka eh. Pero kalaunan, wala ng batas. Hanggang tulibagbag ng mga lahi kasi nakulangan sa turo sa magulang. At hanggang pinalayas na sila sa bansa. Wala na. Scattered na. Sino na nakatira ngayon sa Israel ngayon?
mga lahi ni Esau, mga Edomites. Si Esau ang palayaw na Edom. That's why yung mga Edomites, mga lahi ni Esau. At sinong tatay ni Esau? Si Mastima, na fallen angel na Satanas. Walang gana mo sama kay Jacob para turuan kay Hawa. Pero itong dalawa, si Manasseh at Ephraim, talagang may binhi talaga si Hawa dito. Binhi talaga ni Hawa. Kasi nakinig sila eh. Na hindi sila lumihis maging sa kanan o sa kaliwa. Ganon. O tuloy. Tama na. Kayo na doon sa YouTube channel na bubog sarado ko na kayo. Basta. At ang Yahawa ay sumasa mga bata. At sila ay lumaki at nagkaroon ng pangunawa at kasanayan sa lahat ng karunungan at sa lahat ng mga gawain ng pamamahala. At lahat ng mga pinuno ng hari at ang kanyang mga dakilang tao ng mga naninirahan sa Ehipto ay dinakila ng mga bata at sila ay pinalaki sa gitna ng mga anak ng hari. At ang 7 taon ng kasaganaan na nasa buong lupain ay natapos na. At ang 7 taon ng tagutom ay dumating pagkatapos ng kasaganaan. Gaya ng sinalita ni Joseph, at ang tagutom ay nasa buong lupain. At nakita ng buong bayan ng Ehipto na nagsimula na ang tagutom sa lupain ng Ehipto. At binuksan ng buong bayan ng Ehipto ang kanilang mga kamalig ng trigo, sapagkat nanaig sa kanila ang tagutom. O yan na. Simula ng tagutom. 7 taon. Ang kasaganaan natapos na. Magsimula na rin pumayat ang mga tabatsoy dito. Okay. O, tuloy. At kanilang nasumpungan ang lahat ng pagkain na nasa kanilang mga kamalik na puno ng mga kuto at hindi marapat na kainin. At ang tagutom ay nanaig sa buong lupain. At ang lahat ng mga nananahan sa Ehipto ay nagsiparoon at dumaing sa harap ni Faraon, sapagkat ang kagutom ay mabigat sa kanila. At kanilang sinabi kay Faraon, bigyan mo ng pagkain ng iyong mga lingkod. At bakit kami mamamatay sa gutom sa harap ng iyong mga mata? Kami at ang aming mga anak. At sinagot sila ni Faraon na nagsasabi, at bakit kayo dumadaing sa akin? Hindi ba iniutos ni Joseph na mag-imbak kayo ng trigo sa loob ng 7 taon ng kasaganaan para sa mga taon ng tagutom? At bakit hindi ninyo dininig ang kaniyang tinig? Nag-imbak naman sila. Kaso, trigo lang. Walang butel. Walang uhay at lupa. Eh kung ganun rin ginawa ni Joseph, di sira din lahat. Pero sabi ko nga matalino si Joseph. Alam niya, pag walang uhay sa butel at walang lupa, masisira yan. Pasukin talaga ng bukbok yun. Maaari siguro pinatabunan niya bisap ng mga putik na kuan. Babaw. O ano nangyari sa mga mga Egyptian? Sira ang kanilang trigo. Nag-imbak na sila sa loob ng 7 taon pero hindi na makain. Ka-open lang kasi. Kasi hindi nila ginaya ang ginawa ni Joseph. Nag-ipon sila sira. Tuloy tayo. At ang bayan ng Ehipto ay sumagot sa hari na nagsasabi, buhay ang iyong kaluluwa, aming hari. Ginawa ng iyong mga lingkod ang lahat ng iniutos ni Joseph, sapagkat ang iyong mga lingkod ay nagtipon din ng lahat ng ani ng kanilang mga bukid sa loob ng 7 taon ng kasaganaan at inilagay sa mga imbakan hanggang sa araw na ito. At nang malaig ang tagutom sa iyong mga tagapaglingkod, binuksan namin ang aming mga imbakan at masdan. Ang lahat ng aming ani ay napuno ng mga insekto at hindi karapat-dapat kainin. Yan. Oh, kasi Karutang lang eh. trigo lang ang itago nila. Hindi kasama Trigo yung lang. kuwan. Kasama yung uwat.
lupa. Walang butil sa uhay at wala ring lupa. Eh kung ginawa ni Joseph katulad nila, di wala, patay sila lahat sa gutom. Puro kinain sa Ehipto. Matalino talaga si Joseph na yung trigo, ma-preserve yon sa loob ng 7 taon para kasunod ng 7 taon tagutom, hindi masira. Eh, mga tao, nag-ipon nga sila. Eh, nasira eh. Sabi na, nag-ipon naman kami, mahal na hari. Kailang napuno na insekto. Hindi na pwede kainin. Oo. Tuloy tayo. At nang marinig ng hari ang lahat na nangyari sa mga nananahan sa Ehipto, ang hari ay natakot na mainam dahil sa kagutom. At ang hari ay sumagot sa bayan ng Ehipto na nagsasabi, "Yamang ang lahat ng ito ay nangyari sa inyo. Umaroon kayo kay Joseph. Gawin ninyo ang anumang kaniyang sabihin sa inyo. Huwag ninyong labagin ang kaniyang mga utos." At ang buong bayan ng Ehipto ay lumabas at naparoon kay Joseph. At nagsabi sa kaniya, "Bigyan mo kami ng pagkain. At bakit kami mamamatay sa harap mo sa gutom? Sapagkat tinipon namin ang aming ani sa loob ng 7 taon, gaya ng iniutos mo. At iniimbak namin ito. At aming nakita na ang mga trigo ay kinain ng mga insekto. Gayon ang nangyari sa amin." Yan. Binalita lang kay Joseph. Kinain sa insekto. Hindi nila kinopya yung sinabi ni Joseph. Nagsarili sila, nagtago nga sila, nagsarili sila ng... Hindi sinunod. Yan ang nangyari. Nagsarili ng desisyon. Nagsariling desisyon. Alam ko sinabi ni Joseph yan eh. Tago. Ayaw lang nila sundin kasi nakakapagod. At saka siguro ang budiga, tamad, ang budiga, maglagay pa ng papuno agad to. Maghagawa naman tayo anari budiga. Muna pa ng lupa ang ibabaw. Tama nga, pag may lupa, hindi papasok ang insekto. Insekto. Pero pag sako lang, ay yung bunton lang. Pasok. Kainin na kagad yun. At saka, yung trigo, hindi tinanggal sa buo silang gilagay doon. Tapos sa lupa doon sa taas. Eh sila, tinanggal talaga. Ginawa nilang Sako-sako siguro. sako-sako na. Kinain, butas-butas yun. Pag dinira yun ng bukbok. Ngayon, kinain si Sikto, wala na tuloy. Tulis pa naman ang uso niya, Ngayon, tuloy tayo. At nang marinig ni Joseph ang lahat ng mga salita ng mga tao ng Ehipto at kung ano ang nangyari sa kanila, binuksan ni Joseph ang lahat ng kaniyang mga imbakan ng ani at ipinagbili niya sa mga tao ng Ehipto. At ang tagutom ay nanaig sa buong lupain. At ang tagutom ay nasa lahat ng lupain. Ngunit sa lupain ng Ehipto ay may binibintang ani. At ang lahat ng nananahan sa Ehipto ay naparoon kay Joseph upang pumili ng trigo. At ang lahat ng nananahan sa lupain ng Kanaan, at ang mga Pilisteo, at ang mga nasa dako roon ng Jordan, at ang mga anak sa silanganan, at ang lahat ng mga bayan sa mga lupain sa malayo at malapit, ay narinig na may trigo sa Ehipto. At silang lahat ay naparoon sa Ehipto upang bumili ng trigo, sapagkat ang taggutom ay nanaig sa kanila. Buong mundo yan tagutom. Walang ma-harvest. Magtanim ka, useless lang itanim mo. Walang ma-harvest. Matay na tainit. Ngayon, ang supply ni Joseph, buong mundo, pati pa ang mga Egyptian, siya pa ang nag-supply. Kasi ang mga Egyptian na nag-imbak, sira din ang kanilang trigo. Buong mundo, sa loob ng 7 taon, natustusan lahat ang buong mundo. Ganon. Ganon ang katindi si Joseph. Hero talaga si Joseph doon. Kasi kung wala yon, patay ang buong mundo. Ngayon, may nangyari bang tagutom sa buong mundo? Wala pa ngayon, di ba? Iba-ibang porsyon na sa mga bansa ang may gutom. Pero hindi pa nangyari ang tagutom sa buong mundo na katulad nito.
Lahat, kalansay na ang itsura ng tao. Dating tabatsoy, kalansay na tingnan. Para ng si Palito. Mataba pa si Palito. Ganon na mangyari. O, tuloy tayo. At binuksan ni Joseph ang mga kamalig ng trigo at naglagay ng mga pinuno sa kanila. At sila'y nagsitayo araw-araw at nagtitinda sa lahat ng dumarating. At alam ni Joseph na ang kanyang mga kapatid ay pupunta rin sa Ehipto upang bumili ng trigo. Sapagkat ang taggutom ay nanaig sa buong mundo. At inutusan ni Joseph ang lahat ng kanyang mga tao na kanilang ipahayag ito sa buong lupain ng Ehipto na sinasabi, ikinalulugod ng hari ng kaniyang pangalawa at ng kanilang mga dakilang tao. Nang sino mang tao na ibig bumili ng trigo sa Ehipto ay huwag magpadala ng kaniyang mga lingkod sa Ehipto upang bumili, kundi ang kaniyang mga anak. At gayon din ang sino mang Ehipsyo o Kananeo na manggagaling sa alinman sa mga tindahan mula sa pagbili ng trigo sa Ehipto, sapagkat walang bibili ng kaniyang sambahayan, kundi ang mga anak ng sambahayan. Talino si Joseph na. Makapunta talaga ang kanyang Hindi kapatid. pwede kang bumili doon sa Egypto, kahit sa panig ng mundo, mga tauhan lang. Mismo, anak mismo ang papunta. Para kapatid niya mismo makapunta doon, hindi lang utusan mga tauhan lang ni Israel ang pupunta. Para makapunta ang kapatid niya. Para makita niya, ano ngayon ha? Bininta niyo ako. Saway kayo Huwag kayong ma-absent sa sunod. At saka sa iba pa, lalong gumanda pa ang kwento dito. Okay, tuloy tayo. At sino mang tao na umaakay sa 2 o 3 hayop ay mamamatay, sapagkat ang isang tao ay mangunguna lamang sa kanyang sariling hayop. At naglagay si Joseph ng mga bantay sa mga pintuang bayan ng Ehipto. At iniutos sa kanila na sinasabi, sino mang tao na pumaroon upang bumili ng trigo, ay huwag siyang papasukin hanggang ang kaniyang pangalan ay malista at ang pangalan ng kaniyang ama. At ang anumang nakasulat sa araw na iyon ay ipadala sa akin ang kanilang mga pangalan sa gabi upang aking malaman ang kanilang mga pangalan. At naglagay si Joseph ng mga pinuno sa buong lupain ng Ehipto at inutusan niya sila na gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Matalino si Joseph, no? Strategy niya. Sabi niya, una strategy niya, ang bumili ng trigo, hindi pwede magdala ng 2 hayop para kargahan ng trigo. Kailangan, pag isa na tao, isa lang rin ang hayop dalhin mo. Pag idalawa yon, papatayin ka. Bakit 2? Under Spanish squad. Death penalty. Kailangan isa lang. Isang tao ka, isa lang hayop dalhin mo para kargahan ng trigo. Kaya sabi pa niya, ito, kailangan lahat ng pumasok ay ilista ang bawat pangalan, pati pangalan ng magulang. Para malaman, Simeon, si Ruben, pangalan ay si Israel ang ama. Daw na malaman. Babasa ata ni Joseph. Malaman niya agad. Sa ano yan ha? Pasukan ng Egypt na yan. Sa boundary. Pagpasok mo, nakalista, hindi pa yun doon sa tindahan ng trigo. Lahat ng pumasok, may mga bantay na palista ang mga pangalan. Sa buong Egypto yan, buong bansang Egypto yan, may mga bantay sa pasukan. Naka-record yun. At ipadala kay Joseph lahat ng mga record para makita niya. Okay, tuloy. At iniutos ni Joseph ang lahat ng mga palatuntunan ito upang malaman niya kung kailan paroroon ang kaniyang mga kapatid sa Ehipto upang bumili ng trigo. At ang mga tao ni Joseph ay ginawang ipahayag ito araw-araw sa Ehipto, alinsunod sa mga salita at mga batas na ito na iniutos ni Joseph. At lahat ng nananahan sa silangan at kanlurang lupain at sa buong lupa ay nakarinig ng mga palatuntunan at mga tuntunin na ipinatupad ni Joseph sa Ehipto. At ang mga tumatahan sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa
ay nagsiparoon at sila'y bumili ng trigo sa Ehipto araw-araw. At pagkatapos bumili ng trigo ay dapat umalis na walang magtambay sa pamilihang dako. At ginawa ng mga pinuno ng Ehipto ang lahat ng iniutos sa kanila ni Joseph. Ayos ang leadership ni Joseph. Para walang makadubling bili. Kaya pagbili, alis ka na agad. Walang magtambay. Para walang makadubling. Oo. Hindi ka mukha nung pandemic eh. Binigyan na, tumambay, tapos sumulit-ulit pagpila, di nakadalawa. Kita mo yung leadership ni Joseph. Hindi. Si Haring Paraon, wala, relax lang. Upo lang sa trono. Nagpatakbo sa buong bansa si Joseph. Siya ang tinawag na pangalawang hari. O governor, kasi siya ang nagpatakbo sa gobyerno ng buong Egypto. Ganon. Hindi si King Solomon ang unang matalino. Si Joseph ang pinakaunang matalino. Bansag ng Christian dyan, dahil dreamer lang siya. Tuloy. Dito na tayo. Sunod na chapter. Hindi lang pala siya dreamer. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 51, verse 1 to 54. At pagkatapos ay nabalitaan ni Israel na may trigo sa Ehipto. At kaniyang tinawag ang kaniyang mga anak na magsiparoon sa Ehipto upang bumili ng trigo. Sapagkat sa kanila naman ay nanaig ang kagutom. At kaniyang tinawag ang kaniyang mga anak na sinasabi, narito, aking nabalitaan na may trigo sa Ehipto. At ang lahat ng mga tao sa lupa ay nagsisiparoon upang bumili. Ngayon, bakit kayo ay nagsisiyahan sa harap ng buong lupa? Lumusong kayo sa Ehipto at bumili kayo doon upang hindi tayo mamatay sa gutom dahil ito'y parusa sa akin ni Yahweh. Dahil tinapon ko ang anak ni Sikem at ni Dina sa may pader ng Ehipto. Yan Inamin ni Israel na kaya nagkaroon ng gutom ang buong mundo dahil may mali siya, apo niya. Porkit lang ang lalaki hindi na gusto. Ang tatay sa bata, tinapon na lang niya. Basta-basta. Dahil support. Alam niya, parusa ito sa akin. Ngayon, pumunta kayo. Yan, ito na ngayon, ha? Lumusong na ang mga kapatid ni Joseph. Tuloy. At dininig ng mga anak ni Israel ang tinig ng kanilang ama. At sila'y tumindig upang lumusong sa Ehipto, upang bumili ng trigo dahil kunti na lang ang nalalabi ng kanilang trigo. At iniutos sa kanila ng kanilang ama na si Israel na sinasabi, pagpasok ninyo sa bayan ay huwag kayong magsipasok na magkakasama sa isang pintuang bayan dahil sa mga tumatahan sa lupain. At ang mga anak ni Israel ay lumabas at sila ay nagtungo sa Ehipto. At ginawa ng mga anak ni Israel ang lahat ng iniutos sa kanila ng kanilang ama. At hindi sinama ni Israel si Benjamin sapagkat sinabi niya, baka mangyari sa kaniya ang isang aksidente sa daan na gaya ng kaniyang kapatid. At 10 sa mga anak ni Israel ang lumabas. Yan. 10, 12 yung anak niya 10 lang. Kasi si Benjamin, pinaiwan. Dahil ang isa, ang alam ni Israel, patay na. Kinain sa mabangis na hayop. Nilapa sa mabangis na hayop. Pero itong mga kapatid niyang 10, alam niya ang totoong story. Ito ang balak nila. Ito na, nag-usap sila At habang ang mga anak ni Israel ay lumalakad sa daan, sila ay nagsisi sa kanilang ginawa kay Joseph. At sila ay nagsalita sa isa't isa na nagsasabi, alam natin ang ating kapatid na si Joseph ay lumusong sa Ehipto. At ngayon ay hahanapin natin siya kung saan siya napunta. At kung masumpungan natin siya, ay kukunin natin siya sa kanyang amo at magbibigay tayo ng pantubos. At kung hindi pumayag ang kanyang amo, ay sa pamagitan ng pwersa natin siya kukunin at tayo ay mamamatay para sa kanya. At ang mga anak ni Israel ay sumang-ayon sa bagay na ito at pinalakas ang kanilang sarili dahil kay Joseph upang iligtas siya sa kamay ng
ng kaniyang amo. At ang mga anak ni Israel ay nagsiparoon sa Ehipto. At nang sila'y malapit na sa Ehipto, ay naghiwalay sila sa isa't isa. At sila'y dumaan sa 10 pintuang bayan ng Ehipto. At isinulat ng mga bantay ng pintuang bayan ang kanilang mga pangalan ng araw na iyon. At dinala ang listahan kay Joseph sa kinahapunan. So, nalaman niya ni Joseph na, itong 10 ha, nagkanya-kanya kayo ng pintuan pumasok. Ha? Ngayon, nagugulat yang sila na, bakit alam ni itong hari nito, itong gobernador na kanya-kanya tayong pasok sa bawat pintuan. May nag-record May nag-record Talagang pinaghandaan na ni Joseph ang dapat niyang gawin para hindi makalusot yung ano. Ngayon, sunod, anong nangyari? At binasa ni Joseph ang mga pangalan mula sa kamay ng mga bantay ng pintuang bayan ng lungsod. At nalaman niyang ang kanyang mga kapatid ay pumasok sa 10 pintuang bayan ng lungsod. At si Joseph sa panahong iyon ay nag-utos na ito ay ipahayag sa buong lupain ng Ehipto na sinasabi, magsilabas kayong lahat na bantay. Isara ang lahat ng mga tindahan ng trigo at hayaang isa lamang ang manatiling bukas upang iyong mga dumarating ay makabili mula rito. At ginawang gayon ang lahat ng mga pinuno ni Joseph ng panahong iyon at kanilang isinara ang lahat ng mga tindahan at nag-iwan ng isa lamang ang bukas. Ayan. Talino Joseph, no? Isa lang, para pag bumili yung mga kapatid, isang tindahan lang sila lahat, magkasama-sama. Kasi pag daming tindahan, magkanya-kanya naman silang tindahan. Ito mo yung talino ni Joseph. Okay, tuloy tayo. Okay. At ibinigay ni Joseph ang mga nakasulat na pangalan ng kanyang mga kapatid sa kanya na nakatalaga sa bukas na tindahan. At sinabi niya sa kanya, sino mang pumunta sa iyo upang bumili ng trigo, tanungin mo ang kanyang pangalan. At kapag ang mga lalaki ng mga pangalang ito ay dumating sa harap mo, kunin sila at dalhin sila sa akin. At ginawa nila iyon. At nang ang mga anak ni Israel ay pumasok sa bayan, sila ay nagsama-sama sa bayan upang hanapin si Joseph bago sila bumili ng trigo para sa kanila. So, Hindi sila bumili muna. di mo na sila bumili. Hanapin mo lang na si Joseph. Pero, nagbigay si Joseph itong mga pangalan nito, itong 10 ha. Pag dumating yon, bibili sila, isang bukas lang ng tindahan, dalhin niyo sa akin yung mga tao na yan. Ipaharap sa akin mo na yan. bago bigyan ng, bigyan ng trigo. Yan. Bago pagpila ng trigo. Ngayon, tuloy. At sila ay nagtungo sa mga pader sa bahay ng mga patutot. At kanilang hinanap si Joseph sa mga pader sa bahay ng mga patutot sa loob ng 3 araw. Sapagkat kanilang inakala ni si Joseph ay papasok sa mga pader sa bahay ng mga patutot. Sapagkat si Joseph ay napakagandang lalaki at magandang loob. At ang mga anak ni Israel ay hinanap si Joseph sa loob ng 3 araw at hindi nila siya nasumpungan. At hinanap ng lalaking nakatalaga sa bukas na tindahan ng mga pangalang iyon ay binigay sa kanya ni Joseph. At hindi niya nasumpungan ang mga iyon. At sila ay nagpunta kay Joseph na nagsasabi, ang 3 araw na ito ay lumipas. At ang mga lalaking iyon na ang mga pangalan na iyong ibinigay sa akin ay hindi na parito. At nagsugo si Joseph ng mga alipin upang hanapin ang mga lalaki sa buong Ehipto at dalhin sila sa harap ni Joseph. Yan ha. So, sabi ng bantay doon sa tindahan, 3 araw na kalipas, itong mga pangalan, wala namang dumating na bumili ng trigo. Para bago sila bintahan ng trigo, dalhin sa'yo. Sabi ni Joseph, sige, nag-utos yung mga tao, hanapin nyo sa buong Ehipto, yung 10 na yung mga lalaki na yan. Inutosan na, pinahanap. Tuloy tayo.
At ang mga lingkod ni Joseph ay yumaon at hinahanap sa buong Ehipto. At hindi sila nasumpungan. At sila ay naparoon sa Gosen. At sila'y wala doon. At si Joseph ay nagpatuloy na nagsugo ng 16 na alipin upang hanapin ang kaniyang mga kapatid. At sila'y yumaon na nagkalat sa 4 na sulok ng lungsod. At 4 sa mga alipin ay pumasok sa mga pader sa bahay ng mga patutot. At kanilang nasumpungan ng 10 lalaki doon sa bahay ng mga patutot. At ang 4 na lalaki iyon ay kinuha sila at dinala sila sa harap ni Joseph. At sila ay yumukod sa kanya sa lupa. At si Joseph ay nakaupo sa kanyang trono sa kanyang templo, na nararamtan ng mga maharlikang damit. At sa kanyang ulo ay isang malaking koronang ginto. At lahat na makapangyarihang lalaki ay nakaupo sa paligid. Hindi nila kilala si Joseph, pero kilala ni Joseph kapatid niya. Pero mo, left and right, mga kapangyarihang lalaki nakaupo doon, nakatayo. Si Joseph nakaupo sa trono, may korona. Yan. Ito na ngayong nagbinta sa akin. Ito, kapatid ko ngayon. Ngayon, dito na kayo. Doon nasumpungan sa bahay ng patutot. Bakit naisip ng 10 kapatid ni Joseph doon sa bahay ng patutot? Kasi gwapo si Joseph. Baka yung amo, itong bata nito gwapo to. Kasi maraming mga bakla na makagusto dito, makakapira ako. Mga bakla magbabayad sa kanya. Magbabayad sa akin dahil na-inlove sila ito. Yun ang nangyari. Yung mga babae naman, mga magaganda, yung mga patutot, ay sa mga lalaki naman, magbayad naman sa amo para magsiping sa mga babae. Ngayon, ito namang mga lalaki, magbayad sa amo para sipingan si Joseph. Yung mga bading. Yan ang naisip ng 10 na malamang si Joseph nandoon yun sa mga patutot. Puntahan natin. Doon ang tumbok nila agad. Alam na nila Kasi nakita nila gwapo. Kasi gwapo si Joseph tayo. Di gaano eh. Tama lang. Tama lang. Ngayon nangyari, nahuli. Doon nasumpungan, inuutosan. Nag-utos na mauli si Joseph. 16 katao yan eh. Dito sa lungsod nito, maghati kayo, divide into 4. Yung isa nakasumpong, dito lang pala kayo sa bahay ng patutot. Ngayon, tanungin niya ni Joseph, bakit sa patutot siya nagpunta sa bahay ng mga patutot? Okay, tuloy tayo. At nakita ng mga anak ni Israel si Joseph, at hindi nila kilala ang kanyang anyo at kagandahan at dangal na mukha. Ay tila kamangha-mangha sa kanilang mga mata. At muli silang yumukod sa kanya sa lupa. At nakita ni Joseph ang kanyang mga kapatid, at nakilala niya sila. Ngunit hindi nila siya nakilala, sapagkat si Joseph ay napakadakila sa kanilang mga mata. Kaya nga hindi nila siya nakilala. At sinalita ni Joseph sa kanila na sinasabi, "Saan kayo nanggaling?" At silang lahat ay sumagot at nagsabi, "Ang iyong mga lingkod ay nagmula sa lupain ng Kanaan, at naparito kami upang bumili ng trigo, sapagkat ang taggutom ay nanaig sa buong lupa. At nabalitaan ng iyong mga lingkod na may trigo sa Ehipto. Kaya kami nagsiparoon dito sa gitna ng ibang mga dumarating upang bumili ng trigo bilang kanilang ikabubuhay." Yan. Tinanong na sila ni Joseph. Yan. Nagsabi naman sila ang totoo. Ngayon, another pa na mga katanungan. At sinagot sila ni Joseph na sinasabi, "Kung kayo naparito upang bumili ng gaya ng inyong sinasabi, bakit kayo dumaraan sa 10 pintuang bayan ng bayan? Ito ay maaari lamang na kayo ay dumating upang tiktikan sa buong lupain." At silang lahat ay sama-samang sumagot kay Joseph at nagsabi, "Hindi gayon aming kamahalan. Kami ay tama. Ang iyong mga lingkod ay hindi mga tiktik, kundi kami ay naparito upang bumili ng trigo, sapagkat ang iyong mga lingkod ay magkakapatid kami lahat, na mga anak ng isang tao sa lupain ng Kanaan. At iniutos sa amin ng aming ama na sinasabi, pagdating ninyo sa bayan ay huwag kayong magsipasok na magkakasama sa isang pintuang daan, dahil sa mga tumataan sa
Ayan. At least, tama naman sagot nila kasi yun namang utos ni Israel na huwag kayong sasama sa isang pinto. Maghiwalay-hiwalay kayo. So, yun. Ngayon, may tanong pa uli. Pero, di nila kilala si Joseph, ha? Pero, kilala ni Joseph na yan, mga kapatid niya. Kasi tingin nila, pagdating na doon, napaagad sila. Ngayon, nakita na, super gwapo mo to. Grabe, kamanga-manga, dapa sila uli. O, yan. Tama yung sinabi ni Joseph sa kanya. Yung doon pa siya, na naginip siya, na kayo lahat ay dadapa. Yung dadapa, pati yung trigo, gano'n, dapa. Doon na inggit yung mga kapatid niya. Dadapa kami sa'yo? O, yan, nainggit. Eto na yung katuparan. Isa rin yun, nainggit sila na maging dakila si Joseph sa kanila at lalo nang gwapo pa sa kanila. Inggit na inggit. At saka mahal na mahal pa ni Jacob ni Israel si Joseph. Isa rin yung nadagdag inggit. Nainggit. Tapos pinagawaan pa ng damit na iba-ibang kulay. Na very special na damit. Lalong nainggit. Ngayon, tuloy tayo. At muling sinagot sila ni Joseph at sinabi, iyan ang bagay na aking sinalita sa inyo. Kayo ay naparito upang titikan ang lupain. Kaya't kayong lahat ay dumaan sa 10 pintuang bayan ng bayan. Naparito kayo upang tingnan ang kahinaan ng lupain. Tunay na ang bawat pumaparito upang bumili ng trigo ay yumayaw ng kaniyang lakad. At kayo ay 3 araw na sa lupain. At ano ang iyong ginagawa sa mga pader sa bahay ng mga patutot na inyong kinaroroonan sa 3 araw na ito? Tiyak na nag-espiya kayo sa lugar na ito. Yan. Pistado, no? Sabi niya, bumili ka ng trigo. 3 araw, hindi pa kayo pumunta rito. Bumili ng trigo. Nagpunta pa kayo sa bahay ng mga patutot. Ano bang sadya nyo doon? Okay. Alam ni Joseph, alam talaga na lato. Okay. Tuloy. At sinabi nila kay Joseph, hindi ang totoo aming kamahalan, sapagkat kami ay 12 magkakapatid. Ang mga anak ng aming amang si Israel, sa lupain ng Kanaan ang anak ni Isaac, na anak ni Abraham, na Hebreo, at Masdan. Ang bunso ay kasama ng aming ama sa araw na ito sa lupain ng Kanaan. At ang isa ay wala, sapagkat siya ay nawala mula sa amin. At naisip namin na marahil ay nasa lupain ito na aming hinahanap. Kaya't naisip namin na siya ay nananatili sa lupain ito. At hinahanap namin sa mga pader sa bahay ng mga patutot. Sapagkat ang kapatid namin si Joseph ay isang pinakamagandang lalaki. Kaya hanapin namin siya roon. Yan. At least nagsabi naman sila totoo. Alam namin si Joseph nandito Kasi, siyempre, bininta nila dinala sa mga Ismailita sa Egypt. At alam namin, diretso kami sa bahay ng mga patutot dahil alam namin si Joseph ay pinakagwapo yun. Poging-pogi yun Malamang. Ganon. Okay, tuloy tayo sa kwento. Okay. At sinabi ni Joseph sa kanila, at hinanap ba ninyo siya sa buong lupa? Na ang Ehipto na lamang ang natitira upang hanapin niyo siya? At ano rin ang dapat gawin ng iyong kapatid sa mga pader sa bahay ng mga patutot? Bagamat siya ay nasa Ehipto. Hindi ba sinabi ninyo na kayo ay mula kay Israel na anak ni Isaac, na anak ni Abraham? At ano ang gagawin ng mga anak ni Israel sa mga pader sa bahay ng mga patutot? At kanilang sinabi sa kaniya, sapagkat aming narinig na ninakaw siya ng mga Ismailita sa amin. At nasabi na sa amin na kanilang ipinagbili siya sa Ehipto. At ang iyong lingkod na aming kapatid ay totoong maganda ang anyo at may kagandahang loob. Kaya't inisip namin na siya ay nasa mga pader sa bahay ng mga patutot. Kaya't ang iyong mga lingkod ay nagpunta roon upang hanapin siya at bigyan siya ng pantubos. Yan. Okay naman sinabi nila. So naisip Joseph, inahanap pala ako sa kapatid ko. Inahanap pala ako.
So, yan. Kaya akala nila, nandun ako sa bahay ng mga patutot. Sisip na, hindi nyo alam. Ako na ngayon ang pangalawang hari dito. Wala kayong kalam-alam. Hindi pa niya sinabi yan. So, yon. At least, alam na meron na silang pagmamahal kay Joseph. Hinahanap na eh. Ngayon, nagtanong pa si Joseph ulit. At sinagot pa rin sila ni Joseph na sinasabi, tunay na kayo ay nagsasalita ng kasinungalingan at nagsisinungaling upang sabihin sa inyong sarili na kayo ay mga anak ni Abraham. Buhay si Faraon. Kayo ay mga tiktik. Kaya't kayo ay naparito sa mga pader sa bahay ng mga patutot na hindi kayo makikilala. At sinabi ni Joseph sa kanila, at ngayon kung inyong masumpungan siya at ang kaniyang amo ay humingi sa inyo ng malaking halaga, ibibigay ba ninyo sa kaniya? At kanilang sinabi, ibibigay namin ang halaga sa gusto ng amo niya. At sinabi niya sa kanila, at kung ang kaniyang amo ay hindi pumayag kahit malaking halaga, ano ang gagawin ninyo sa kaniya dahil sa kaniya? At sila'y sumagot sa kaniya na nagsasabi, kung hindi niya ibigay sa amin, papatayin namin ang kanyang amo at kukunin ang aming kapatid at aalis kami. Oh, yan. Ginawa. Pagpatayan na. Sabi niya, patayan na, simple. Huwag di pumayag ang amo niya. Dati siyang papatayin eh. Oo. Papatayin namin. Ibig sabihin, nakita ni Joseph na talagang porsigido silang hinahanap ako. Kasi nagsisi na sila sa kanilang ginawa. Lakin. Na handa na silang magbayad ng malaking halaga kung nasa amo ako. Kung hindi pumayag, papatayin nila. So nakita ni Joseph na may pagmamahal na sa kanyang kapatid. Okay, tuloy. At sinabi ni Joseph sa kanila, iyan ang bagay na aking sinalita sa inyo. Kayo ay mga tiktik, sapagkat kayo naparito upang patayin ang mga naninirahan sa lupain. Sapagkat aming nabalitaan sa dalawa sa iyong mga kapatid na lalaki ang nanakit sa lahat ng mga naninirahan sa Sikem, sa lupain ng Kanaan, dahil sa iyong kapatid na babae. At kayo ngayon ay naparito upang gawin ang gayon sa Ehipto dahil sa inyong kapatid. Dito ko lamang malalaman na kayo ay mga tunay na tao kung papauwiin ko kayo at ang isa mula sa iyo ay iiwan dito upang kunin ang iyong bunsong kapatid dahil sa iyong ama at dalhin siya rito sa akin at sa paggawa ninyo sa bagay na ito, malalaman ko na kayo ay tama. Matalino si Joseph, no? Kita mo talino yung strategy niya eh. Alam ko, dalawa sa kapatid nyo, pinapatay nyo ang mga taga Sikim dahil sa kapatid nyo si Dina. Ngayon, sa kapatid nyo dito, nasa Egypt, gusto ba niyong patayin ang buong Egypto? Dahil lang sa isang kapatid nyo? Sabi nyo, strategy lang ni Joseph yan. Ako, maniwala ako sa inyo na tama kayo. Kung ang isa sa inyo, iiwan dito, uwi kayo. At pagbalik nyo, dalhin nyo ang bunso nyo kapatid dito sa akin. Kita mo yung strategy ni Joseph, oh. Pinaglaruan lang ni Joseph yun, eh. Para makita ni Joseph ang kapatid niya sa nanay na si Benjamin. Okay. Tuloy. At tinawag ni Joseph ang 70 sa kaniyang mga makapangyarihang lalaki at sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ang mga lalaking ito at dalhin ninyo sila sa bantay ng kulungan. At kinuha ng mga makapangyarihang lalaki ang 10 lalaki na mga anak ni Israel at kanilang hinuli at inilagay sila sa bantay at sila'y nasa kulungan ng 3 araw. At sa 3 araw ay pinalabas sila ni Joseph sa kulungan. At sinabi niya sa kanila, gawin ninyo ito para sa inyong sarili kung kayo ay may mga tapat na lalaki, upang kayo ay mabuhay. At ang isa sa inyong mga kapatid ay makukulong sa kulungan habang kayo ay umayaon at mag-uwi ng trigo para sa inyong sambahayan sa lupain ng Kanaan. At kunin ninyo ang
inyong bunsong kapatid at dalhin siya rito sa akin upang aking malaman na ang bagay na ito na inyong gagawin ay totoong mabuting tao kayo. At least si Joseph, inulog siya sa hukay, iyak na iyak siya, di ba? Sigaw na sigaw. Eh, sa hukay pa naman, may alakdan pa naman doon, may ahas. Pero hindi pinayagan ni Yahweh kagatin si Joseph. Sigaw na sigaw siya. Nagpakaawa, hindi talaga siya pinansin sa mga kapatid. Pero ngayon, sige, kulong kayo 3 days. Kulong sila 3 days. 3 araw na kulong sila lahat, silang 10. Pagkatapos sa 3 araw, kinuha, sige, uwi na kayo, dala kayo ng trigo, pero ang isa sa inyo maiwan, ikulong ko. Para yung pag-uwi ninyo, pagbalik nyo, dalhin ninyo ang bunso ninyong kapatid. Ayan. Kita mo talino ni Joseph, no? Okay, tuloy tayo. At si Joseph ay umalis sa kanila at pumasok sa silid at umiyak ng labis na pag-iyak, sapagkat ang kaniyang habag ay namuo sa kanila at sila ay naghugas ng kaniyang mukha at bumalik sa kanila at kaniyang kinuha si Simeon mula sa kanila at iniutos na siya ay gapusin. Ngunit si Simeon ay ayaw na gawin sa kanya yon, sapagkat siya ay isang napakalakas na tao at hindi nila siya magagapos. At tinawag ni Joseph ang kaniyang mga makapangyarihang lalaki at 70 matapang na lalaki ay dumating sa harap niya na may mga bunot na tabak sa kanilang mga kamay. At ang mga anak ni Israel ay natakot sa kanila. Yan na. Sabi ni Joseph, isa sa inyo, gapusin, ikulong. 70 70 katao. Hindi nila magawa kay Simeon, napakalakas si Simeon. Ang ibang mga kapatid niya natakot kasi kumpleto ang armas eh. Bunot at tabak eh. Ngayon, anong sunod na nangyari? At sinabi ni Joseph sa kanila, hulihin ang taong ito at ikulong siya sa bilangguan hanggang dumating sa kanyang mga kapatid. At ang magigiting na tauhan ni Joseph ay nagmadali at hinawakan nilang lahat si Simeon upang gapusin siya. At si Simeon ay sumigaw ng malakas, nakakilakilabot, at ang sigaw ay narinig sa malayo. At lahat ng magigiting na lalaki ni Joseph ay nangatakot sa tunog ng hiyawan, lalo pat sila'y nagpatirapa, at sila'y totoong natakot at nagsitakas. At ang lahat ng mga lalaki na kasama ni Joseph ay tumakas din, sapagkat sila'y lubhang natakot sa kanilang buhay. At si Joseph at si Manases na kaniyang anak, sila lamang ang natira doon. At si Manases na anak ni Joseph ay nakakita ng lakas ni Simeon, at siya ay totoong nagalit. Biro mo si 20 katao yan, makapangyarihan yan Talo nga mga Tarsisyo doon eh. Tatalo niya mga Tarsisyo sa digmaan. Pero kay Simeon, di sila obra. Takbo sila, takot sila. Pati yung isang nandoon kay Joseph na mga tao, takbo din. Biro mo, ang natira na lang, sila na mag-ama. Grabe itong mga tawa na, tumakas. Iniwanan yung hari nila. Pati yung iba, sila na lang, si Manase na lang, si Joseph natira. Then natakot sa hiyaw ni Simeon. Yun ang nanalo sila sa digmaan lagi, dahil sa sihiyaw lang eh. Ngayon, anong sunod nangyari? Kasi, si Joseph at si Manase na kanyang anak, sila lamang ang natira doon. At si Manase na anak ni Joseph ay nakakita ng lakas ni Simeon. At siya ay totoong nagalit. Nagalit na si Manase. Malakas ka pala Mga tauhan namin, nagsitakbuhan na. Kami na lang dalawa ni Papa ko na iwan dito. Tapang si Manase. Ito, ano sunod nangyari? At si Manases na anak ni Joseph ay lumapit kay Simeon. At sinakta ni Manases
kaniyang mga kapatid. Walang sino man sa inyong dapat magsabi na ako ay sinaktan at bumagsak sa lupa ng isang suntok ng Ehipsyo. Kundi ito ay nangyari dahil pumayag ako at gapusin ako at ikulong sa bahay ng kulungan. Ayaw niya mapahiya. Mayabang pa rin si Simeon eh. Mayabang pa rin eh. Hindi niya amining natalo siya. Kunwari, pumayag lang na daw siya. Pero wag niyo ipagsabi-sabi ha, wag niyo imarites. Kasi alam niya malakas siya, makapangyarihan. Tapos bumagsak lang daw siya sa isang Egyptyo. Egyptyo lang pala ang katapat niya. Hindi niya alam na si Manase yun, anak ni Joseph. Kamag-anak pa rin nila. Yeah. At sinabi ni Simeon sa kanyang mga kapatid, walang sino man sa inyo na dapat magsabi o magmaritis na ako ay sinaktan at bumagsak sa lupa ng isang suntok ng Egyptyo. Hindi ito ay nangyari dahil pumayag ako. At gapusin. Pumayag. Mayabang din ito si Simeon eh. Kasi nakita niya, talo siya eh. Isang suntok lang ni Manase dito sa liig sa likuran. Boom! Abagsak si Simeon. Samantala, yung magigiting na mga tuhan ni Joseph, natakot. Si Binti yun. At saka mayroon pang iba doon. Nagsitakbuhan lahat. Naalaala ko eh. Ito, hindi to pagmayabang ha. Yung last na fight ko sa karate tournament sa Pagadian City, kalaban ko, hindi naman masyadong malakas ng, sa pakiramdam ko, hindi masyadong malakas ng sipa ko eh. Sinipa ko, turning kick eh. Bumagsak siya. Nang ganun oh. Yan, dinala sa hospital. Sa hospital na nagising. Sabi ko, talagang, lahi talaga ni Manase. Manase talaga. Bagsak si Simeon eh. Ngayon kalaban ko sa ito, bagsak eh. Malalakas. Okay, tuloy tayo. At pagkatapos nito ay inutusan ni Joseph si Manases na tawagin ang namamahala sa kamali. Napunuin ang kanilang mga sako ng trigo hanggang kaya nilang dalhin. At ibalik ang pera ng bawat tao sa kanyang sako at bigyan sila ng panustos para sa daan. At gayon ang ginawa niya sa kanila. At iniutos ni Joseph sa kanyang mga kapatid na sinasabi, mag-ingat na hindi ninyo suwayin ang aking mga utos. Nalalhin ang inyong bunsong kapatid gaya ng sinabi ko sa inyo. At kung mangyayari, kapag dinala ninyo rito sa akin, kung magkagayoy malalaman ko na kayo ay mga tapat na lalaki at kayo ay mga malakal sa lupain. At aking isasauli sa inyong isang kapatid na aking pinakulong at kayo ay babalik ng payapa sa inyong ama. Yan na yung usapan ha. Huwag niyo labagin ha. Pagbalik niyo, dalhin yung bunso yung kapatid. Tapos mapalaya na tong kinulong kong Simeon. Dahil ito yung number 1 kumalaban sa akin kasi itong Simeon ito. Yung panahon pa kung nasa kanila eh. Okay, tuloy tayo. At silang lahat ay sumagot at nagsabi, kung ano ang sinasalita ng aming kamahalan ay gayon ang aming gagawin. At sila'y yumukod sa kaniya sa lupa at binuhat ng bawat isa sa kaniyang trigo sa kaniyang asno. At sila'y lumabas upang pumaroon sa lupain ng Kanaan sa kanilang ama. At sila'y nagsiparoon sa bahay panuluyan at inilahad ni Levi ang kaniyang bayong at inilablad ni Levi ang kaniyang bayong upang bigyan ng pagkain ang kaniyang asno. Nang kaniyang makita at narito ang salapi na bumubuo at walang nabawas ay nasa aking bayong. At si Levi ay natakot ng mainam at sinabi niya sa kaniyang mga kapatid, ang aking salapi ay naibalik at narito, nasa aking bayong nga. At ang mga anak ni Israel ay natakot ng mainam at kanilang sinabi, ano itong ginawa ng alahayang sa atin? Yan. Nakita na, hindi na yan natin nabalik mo sa atin.
Kay Levi pa lang yun. Pero pagdating nila doon sa Kanaan, sila pala lahat, nabalik ang pera. Oo. Kasi utos naman ni ano yun eh, ni Joseph kay Manase, na yun ang sabihin mo sa mga taong maglagay ng trigo. Balik yung pera nila. Tuloy. At sinabi nilang lahat, at saan nandun ang kagandahang loob ni Yahweh sa ating mga ninuno? Kay Abraham, Isaac, hanggang kay Israel, na ibinigay tayo ni Yahweh sa araw na ito sa kamay ng hari ng Ehipto upang makipagsapalaran laban sa atin? At sinabi ni Judah sa kanila, tunay na tayo ay mga makasalanan sa harap ni Yahweh na ating alahayan sa pagbibili ng ating kapatid, ng ating sariling laman. At bakit ninyo sinasabi, saan nandoon ang kagandahang loob ni Yahweh sa ating mga magulang? At sinabi ni Ruben sa kanila, hindi ko ba sinabi sa inyo, huwag kayong magkasala laban sa bata, at hindi ninyo ako dininig. Ngayon hinihingi siya ng alahayam sa atin. At paanong nangahas mong sabihin, saan nandoon ang kagandahang loob ni Yahweh sa ating mga magulang? Samantalang tayo ay nagkasala sa Yahweh. Oh, yan. Si Hoda at saka si Robin. Sabi niya, anong kagandang loob? Nabalik ang pera? Makasalanan tayo eh. Bininta natin yung kapatid natin. Sarili nating laman. Sabi naman ni Robin, di ba sinabi ko na sa inyo, huwag kayong gumawa ng masama sa bata? Hindi nyo dininig ang aking sinasabi kasi. Tapos sabihin nyo, anong kagandahang ginawa ni Alayon sa atin? Na makasalanan naman tayo. Eto na, nagdiskasa na sila eh. Kaya tuloy. At sila'y naghintay ng magdamag sa dakong yaon. At sila'y bumangon ng maaga sa kinaumagahan. At pinapasan ng kanilang mga asno ang kanilang trigo at kanilang pinangunahan sila at nagpatuloy at naparoon sa bahay ng kanilang ama sa lupain ng Kanaan. At lumabas si Israel at ang kaniyang sambahayan upang salubungin ang kaniyang mga anak. At nakita ni Israel at narito ang mga magkapatid at wala sa kanila si Simeon. At sinabi ni Israel sa kaniyang mga anak, nasaan si Simeon na hindi ko nakikita? At sinabi sa kaniya ng kaniyang mga anak ang lahat ng nangyari sa kanila sa Ehipto. Ayan, kininto na. Kininto na buong story. Na yun nangyari. Dahil kinulong si Simeon. Alam ka ni Israel ulan. Para lang madala ang bunso. Kasi mapipilitan sila na dalhin ang bunso, si Benjamin, para makalaya si Simeon. At tama rin yon, para rin makaganti siya kay Simeon. Yung number 1 kontrabida yon panahon ni Joseph. Yung nasa ano pa siya eh. Kinakawawa si Joseph noon eh. Biro mo, kinakawawa si Joseph. Tapos pagdating sa Egypt, kinatukso pa siya sa asawa ni Potiphar na si Silika. Silika. Masama yan sa Bicol eh, Silika. Sili. Si Manoy yan eh. Ikaw si Manoy. Oh, Silika. Tapos, nakulong pa siya ng 12 years. 30 years old na siya, naging gobernador, namatay si Joseph, 110. So, 80 years siyang puro kasaganaan. Puro sarap sa buhay. Pero, sa 12 years na kulong, tapos isang taon doon sa poder ni Potiphar na tinutukso siya ng araw-araw ni Silika, tapos doon pa sa kanyang mga kapatid na laging inaapi siya, nainggit sa kanya dahil puro gwapo, mahal ni Jacob, ni Israel ang si Joseph, tapos na naginip pa na lahat ng kapatid niya mag-bow down sa kanya, pati tatay niya mag-bow down. Eh, nag-bow down niya talaga. Pagdating ni Israel doon, nag-bow down din. So yan. Ngayon, ito na ngayon nangyari, may karugtong to napakaganda. At sa sunod pa, puro maganda na to lahat. Kung maganda to, mas lalo maganda sunod-sunod. That's why wala ang dapat mag-absent sa inyo.
So, dito tayo nagtapos. Tayo dadakos panalangin, Pastor Richard. O dinadakila namin ang iyong banal na pangalan, aming alahayam, o aming tunay na Yahawa na may makapangyarihan sa lahat. Katulad ng iyong pag-iingat sa buhay ng bawat nilikha mo sa panahon ni Jose at ang mga planong ito, bagamat sa unay hindi po namin kayang unawain at intindihin. Aming Yahawa sa mga araw na ito, ipinapahayag mo ang mas mainam na paraan na ang iyong mga anak ay patuloy na makakilala sa iyo ng lubusan. Ang kilalanin, hangain ang iyong kapangyarihan at patuloy na ma-amaze sa mga iyong kaparaanan. Sa mga araw na ito, o aming Yahawa, walang hihigit at walang sinuman sa sanglibotang ito ang papantay sa iyo, lalo na sa iyong mga plano at sa mga darating na panahon. Ikaw lang ang nag-iisang alahayam na nakakalam ng simula at mga kaganapan sa kalagitnaan ng mga panahon at sa mga darating na araw ng paghukom. Ikaw ang patuloy naming hinahangaan at hahangaan, aming tunay na Yahawa, ang may likha ng langit at lupa, ang nagmamayari ng lahat ng may buhay. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin sa araw na ito. Purihin at patuloy kang mahayag sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ni Yahawa siya'y naming tagapagligtas. Yaman. Aba Yahawa, siya Yahawa asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa,